Oh, pare, magandang umaga. Uy, Long, nandiyan ka na pala. Long, sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yan, pare? Sabi kasi ni Foreman, magtatanggal siya ng 5 tao eh. Long, kasama ka sa natanggal eh. Ano ba naman yan? Kailangan na kailangan ko ng pera eh. Natanggal pa ako. Sa'yo na Long si Foreman kasi may sabi, hindi naman ako eh. Ganun ba? Sige, uwi na lang ako. Ay, nga pala Long, sabi ni Foreman, yung 2 araw na sinahod mo, sa Sabado mo rin makukuha. Sige, pare. Sige Salamat. Long, sa'yo na Long Grabe ka naman, Lord. Talagang pinapahirapan mo ako. Hindi ka siguro totoo. Kasi kung totoo ka, hindi mo ako papahirapan ng ganito. Tyson, papasok na ako sa school. Baka may pera ka dyan, baka pwedeng makahingi ng baon. Wala na lang iniwan sa akin dito ni tatay eh. Pambili natin to ng bigas saka ulam mamayang tanghalian. Ganun ba? Kahit 10 piso lang sana pambili ko ng biskwit sa recess. Oh, sige. Oh, ito. Pasensya ka na Kim ha. Matumal kasi yung trabaho ni tatay ngayon eh. Alam mo naman, minsan lang siya nakaka-extra. Pero huwag ka mag-alala. Sigurado naman ako na hindi tayo papabayaan ng Diyos. Makakaraos din tayo. Sige, Taste ate. na lang muna. Sige ate, alis na ako. Sige na, ingat ka. Aga na lang ako magluluto para pagdating mo makakain ka na kaagad. Oh, si tatay yun Ang aga niya umuwi, nga akong baon. Tay, ano po? Tay, ba't ang aga niya po umuwi? Tanggal sa trabaho si tatay na eh. Kasi nagbawasan ng tao. Ganun po ba, tay? Sana ako sa inyo ng baon, tay. 10 piso lang kasi binigay ni ate. Pambili lang ng biskwit, wala akong pamasahe pa uwi. Nak, pasensya ka na. Wala pang pera si tatay eh. Yung sahod ko ng 2 araw. Sa Sabado pa makukuha. Ganun ba, tay? Sige, tay, papasok na ako, tay. Sige na, ingat ka. Pasensya na ha. Sige, tay. O tay, ang aga niyo po yata nakauwi. Oo, nak, tanggal ako sa trabaho eh. Kasi nagbawasan ng tao. Nakasalubong ko nga yung kapatid mo eh. Humingi ng baon. Kaso wala naman ako maibigay. Kasi yung 2 araw na sahod ko, sa Sabado ko pa makukuha. Ganun ba tay? Ano ba naman yan? Ang dami namang pwedeng natanggal. Kayo pa po talaga yung natanggal sa trabaho. Oo nga, anak eh. Ewan ko ba, ang malas naman ang buhay natin. Hindi ko nga alam kung may Diyos pa eh. Hindi ako naniniwala to. Kasi parang hindi niya nakikita yung mga paghihirap natin. Mahirap na nga tayo, lalo niya pa tayong pinapahirapan. Ano ka ba naman tay? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Tayong mga tao ang gumagawa ng kapalaran natin. Kaya wag mong isisi sa Diyos yung kamalasan na nangyari sa buhay natin. Saka, hindi naman yan ibibigay ng Diyos sa atin yung problemang yan kung di natin kaya eh. Kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga may Diyos eh. Para manampalataya tayo sa Kanya. Malay mo, sinusubok lang ng Diyos yung paniniwala natin sa Kanya. Kaya wag kang magsasalita ng ganyan, tay. Bahala ka nga. Kung ikaw naniniwala, ako hindi. Ay, naku. O tay, saan mo dadalhin yan? Talagay ko muna doon sa bodega. Pampasikip lang to sa bahay. Anong pampasikip tay? Ayun nga yung swerte sa bahay natin eh. Swerte, puro nga kamalasan nangyayari sa buhay natin. Nibaon nga ng kapatid mo, hindi ko maibigay. Ano ko pa naman tay? Kung wala kang paniniwala sa Diyos, pes ka ng mga anak mo, naniniwala sa Kanya. Saka, kaya hindi ka binibigyan ng magandang trabaho eh, kasi wala kang pananampalataya sa Kanya. Sana maniwala ka kasi sa Diyos, hindi yung ganyan tay. Yung nangyari sa buhay natin, hindi yan dahil sa Diyos, kayo mismo ang gumagawa niyan, kaya huwag niyo nang dinadama yung Diyos sa ganyan. Anong ginagawa mo? Assignment namin sa school, ate. Gusto mo tulungan pa kita? Hindi, te, okay na. Patapos na rin naman to eh. Sasabihin nga pala ako sa'yo. Kahapon, buti na lang napigilan ko si tatay. Ilalagay niya na yung santo ninyo dun sa bodega. Yun na nga lang natitirang alaala sa atin ni nanay. Tapos,
Tatago niya pa. Ewan ko ba naman dun kay tatay? Yung mga kamalasang nangyayari sa buhay natin, sinisisi niya sa Diyos. Ganun po ba ate? Buti nakita mo. Naalala ko pa, nung kasama ako ni nanay, binili namin yung sa Quiapo. Tapos tuwing linggo, kada magsisimba kami, pinupunasan niya yun, tsaka nilalagyan ng sampagita. Ewan ko ba naman dun kay tatay? Yan ang alam niya natitirang alaala ni nanay na naiwan sa atin. Pagkakait niya pa. Magsimba kaya tayo, Kim. Ayain mo si tatay para maliwanagan naman yung isip niya. Hindi na kasi siya naniniwala sa Diyos. Oo ate, tama yun, magsimba tayo. Para mabago naman yung pananaw ni tatay at maniwala siyang merong Diyos. Sige, sige. Sen, bahala muna kayo dito sa bahay ha. Mag-apply muna ako ng trabaho. Sige po tay, kami nang bahala dito ni Kim. Nga pala, madadaanan niyo na rin naman yung simbahan dyan tay eh. Try niyo po kayong magsimba muna bago kayo mag-apply sa trabaho. Malay niyo naman po, swertehin na kayo. Ayun ako, Aisen. Huwag mong idamay-damay yung Diyos dito. Kung makakapasok ako ng trabaho, makakapasok ako. Si tatay talaga eh. Sige, ingat ka na nga lang po. Malas talaga. Di pa ako natanggap sa trabaho. Uy! Balik mo yung cellphone ko! Sa kaya tumakbo yun? Malas naman talaga ng buhay ko. Di na nga ako natanggap sa trabaho. Nakawan pa ako ng cellphone. Baya. O tay, mainit yata yung ulo mo. Ngayon ako, nak. Di na nga ako natanggap sa trabaho. Nalakawan pa ako ng cellphone. Grabe na talaga nangyayari sa buhay ko. Ano ka ba naman tay? Huwag ka mawala ng pag-asa. Hanggat may Diyos, may pag-asa. Ano ka ba naman tay? Sigurado naman ako na yung nangyayari sa buhay natin, sinusubok lang tayo ng Diyos kung hanggang saan yung pananampalataya natin sa Kanya. Kaya kung ako sa'yo, habang maaga pa, magbalik loob ka na sa Diyos tay. Sigurado naman ako na pakikinggan ka niya. Magsimba kaya tayo sa linggo para naman makahingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo sa Kanya. Ganun ba, nak? Siguro nga, nak, tama ka. Baka sinusubok lang ako ng Diyos. Kasi nawalan ako ng pananalig sa Kanya. Mabuti naman tayo kung ganun. Masaya ako na kahit papano, naliwanagan na yung isip mo. Sige, magsimba tayo sa linggo para makapagpasalamat na rin tayo sa Diyos at makahingi ka na rin ng tawad sa Kanya. Lord, salamat po at napapayag po namin si tatay na makapagsimba po kami. At sana Lord, makahanap na rin po si tatay na maayos sa trabaho. Alam ko Lord na sinusubok niyo lang po siya pero alam kong hindi niyo po siya papabayaan. At kahit na anumang pagsubok ang dumating sa buhay namin, hindi po kami magsasawang manampalataya sa inyo Lord. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Lord, naharap man kami sa mahirap na sitwasyon, pero naniniwala naman po ako na hindi nyo ibibigay sa amin tong problemang to, kundi po namin kayang lagpasan. Sana po, magtuloy-tuloy na po yung pagbabalik loob ni tatay sa inyo. Huwag niyo po sanang hayaang maligaw siya ng landas. At sana po, makahanap na rin ng magandang trabaho si tatay para magkaroon naman po kami ng kahit papano maginhawang buhay. Kayo na pong bahala sa aming magkakapatid, saka sa tatay ko. Pinapaubaya ko na po sa inyong lahat. Lord, alam ko na po ang lahat. Na binibigay mo sa akin problema ay pagsubok lang. Alam kong kaya ko yung lagpasan na kasama ka. Lord, hindi po kami magsasawang manalig sa inyo ng mga anak ko. At Lord, maraming salamat po sa lahat. Ayun lang po, Lord. Amen. Nak, pasok na ako. O tay, tamang-tama, nanda ko na yung baon niyo. Nak, salamat nga pala sa inyo ng kapatid mo ha.
Hindi dahil sa inyo, hindi pa rin maliliwanagan yung isip ko. Baka hindi pa rin nakakabalik sa pananampalataya sa Diyos. Diba? Sinabi ko naman sa inyo, Tay, lagi merong magandang plano ng Diyos para sa atin. Kailangan lang natin manampalataya sa Kanya. Dahil kung hindi ka maniniwala sa Kanya, walang mangyayari sa buhay mo. O diba? Mas maganda pa yung binigay niyang trabaho sa iyo ngayon. Tama lang na nagbalik loob ka na sa Diyos at meron ka ng magandang trabaho. Dapat lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Mga anak eh. Salamat Sige na, talaga. Tay. Ingat ka Sige lagi na, sa trabaho pasok na ako, mo. nak. Kim, alis na si Tatay Kim. Ito na ako. Sige na, Tay. Ingat ka.